Pag-usapan po natin ngayon, ito pong bagong ambassador, resident ambassador ng China dito sa Pilipinas. Etong bagong resident ambassador ng China dito sa Pilipinas ay wala pong iba kundi ang ghost representative ng 1st District ng Davao. Bakit po ghost representative? Hindi po pumupunta dyan sa Kongreso. Ano ito? Sinusweldohan na hindi pumupunta dyan sa Kongreso at mas gusto niya na magiging spokesman siya ng China? Naging ambassador na po siya ng China? Bakit po? Meron po kasing statement. Etong si ambassador, resident Chinese ambassador, Pulong Duterte. Ito po ang kanyang statement hinggil po sa naging pahayag ni AFP Chief of Staff Browner hinggil sa matagal na itong mga US missiles na nandito sa Pilipinas. Ginamit pa po ito noong 2024 sa Balikatan exercises. 2024 pa ito Pero ngayon lang inilabas nitong si Chinese Ambassador Pulong Duterte at binatikos po niya na ang sabi sabi niya, General, before you boast about missiles that can reach China, can you guarantee that you can stop retaliation? Etong mga ganitong klaseng pronouncements, mga kaboses, ibig sabihin yan, ay hindi niya pinag-aralan ito. Bakit? Pag sinabi mo ba na ang missile mo ay pwedeng makarating, halimbawa, sa Australia, kasi ang sinabi po ni General Browner ay sinasabi po lang niya yung specs or specification ng mga missiles na yan. Typhoon missiles ata mga ito So, tayo, halimbawa, pag bumili ka ng armas mo, halimbawa, bumili ka ng armas na, sabihin na lang natin na Armalite, Armalite. Hindi tayo masyadong maalam kasi dyan sa mga armas na yan Kasi hindi naman po tayo mahilig dyan sa mga baril na ganyan Pero, pag ikaw bumili, hindi ba tatanungin mo kung ano yung specs? Ano ba yung maximum effective range ng bibilhin mong armas? Di ba ganun yun? Kung bibili ka naman pala ng armas mo, yung nabili mong missile, ang maaabot lang pala hanggang dyan lang naman pala sa kapitbahay mo, edi useless yung binili mo. Ganun yun. So yung ginawa po ni General Browner ay sinabi niya na ito yung range ng missile na to. Nagre-range po siya ng ganitong kilometro. So, ito ay kung titignan po ninyo sa mapa, ganito ang pwede niyang marating. Ganon. Ang sabi niya, pag sinabi mo ba yan, ay kaya mo bang garantihan na may stop ang retaliation? Napahinto ang retaliation. Bakit? Sinabi ba ng Armed Forces na gagamitin po yan? Your Excellency, Ambassador Pulong Duterte? Sinabi ba ng Armed Forces na gagamitin po yan sa China? Hindi naman, di ba? So hindi mo gagamitin, paano magre-retaliate kung hindi mo gagamitin? Ang magre-retaliate lang, kung nagamit mo. Eto nga tignan po ninyo, nag-retaliate ba tayo? Mula nung binaghahabol na at sinimulan ng habulin nitong mga Chinese Coast Guards at Chinese Navy, etong ating mga mangingisda dyan sa Baho de Masinloc o sinasabi po nilang Scarborough Shoal, nag-retaliate na po ba tayo? Tayo po ba ay nag-water cannon na rin sa mga Chinese na yan? Hindi. Now, ang tanong po natin kay Your Excellency, Pulong Duterte, Sir, Your Eminence, the Chinese Ambassador, Resident Ambassador,
of China to the Philippines. Mula noong pinaghaharas na ng mga Chinese ang ating mga maliliit na mangingisda, ilang beses mo dinenounce o tinuligsa ang bansang China sa pambubuli sa ating mga kababayan? Give me one example na tinuligsa mo ang China. Meron ba? Meron po ba, Sir? Your Excellency, Your Eminence, Pulong Duterte? Ang mahirap kasi sa inyo, ipinapakita po ninyo na kayo ay talaga namang maka-China. Amoy pa lang, China na eh. Yung mga sinasabi ng kapatid mo na tanggalin mo lahat ng mga damit mo, lahat ng mga gamit mo na galing sa China, hindi po yun ang basihan eh. Ang pinagdidebatihan po dito, puro kasi ang mga tirada ninyo, puro nansikitor eh. Hindi po tugma, hindi po angkop sa argumento, yung mga banat po ninyo. Ipinapakita lang po ninyo na kayo nga po talaga ay bobo. Bobo sa sinasabi po nating debate. Kasi ang isang debater, mga kaboses, pag sa isang debate ay gumagamit ka ng non-sequitur, ibig sabihin hindi mo pagtagpi-tagpi yung mga argumento mo sa tamang konklusyon. Isa pa, sa laging ginagamit ng mga bobong mga DDS at bobong mga Duterte ay ang mga sinasabi nating ad hominem. Ang ad hominem, mga kaboses, ayan po ay ang pamimersonal. Hindi po maganda sa isang debate yan. Katulad din po ng mga bashers po natin, na mga bobong mga DDS. Alam po ninyo, ang mga laging sinasabi, ang mga ad hominem nila, magkano ka, magkano pinayad sa'yo, bangag ka rin, nawalan ka ba ng negosyo, ano pa ba yun? Bobo, tanga, yan lang naman ang mga argumento nila. Pero pag binibigyan mo sila ng mga facts, katulad po nito, sinasabi natin, ilang beses ba kinundena ni Pulong Duterte ang bansang China sa pambubuli sa ating mga kababayan na mangingisda dyan po naman sa Baho de Masinloc? Or kahit na anong party po ng EEZ o EEZ, Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Narinig na po ba ninyo na tinuligsa ng mga Duterte ang pambubuli ng China sa ating mga kababayan? Nungka. Wala. Ni isa. Wala po, mga kaboses. Ang lagi lang po nilang sinasabi, kaibigan natin ang China. Hindi tayo pwedeng makipag-away sa China. Hindi tayo nakikipag-away sa China. At ngayon, ang sinasabi pa nitong si Your Excellency, Your Eminence, Pulong Duterte, ang sinasabi, nagpapagamit kayo sa CIA. Bakit nadawit po ang CIA dito? Bakit po nadawit ang CIA dito? So itong naratiba na sinasabi po ng ghost congressman po ninyo diyan sa Davao 1st District, naratiba po ito ng China. Ginagamit na po ito. Ginagamit ng China ang inyong congressman. Kaya nga po siya na ngayon ang resident Chinese ambassador. Bakit po? Hanggang ngayon, hindi pa rin po nasasagot ni His Excellency Pulong Duterte yung tattoo niya sa likuran, as alleged by Senador Sonny Trillanes. So, dito natin makikita na lantad-lantaran na po itong mga Duterte na nagpakita po sila ng kulay na talaga po naman sila po ay maka-China. Walang iba eh. Kitang-kita mo yung mga naratiba po nila. Itong mga naratibang ito, matagal na pong nandyan ang mga Typhoon missiles na sinasabi po natin. Bakit ngayon lang nagbigay po ng statement? Etong si Pulong Duterte, ibig bang sabihin niyan, ilang buwan mong pinag-isipan ito o ito ay naging statement ng China at ibinigay lang sa'yo?
Ah, dito po natin talaga makikita kung sino ang tunay na Pilipino at sino mga nagbabalat kayong mga Pilipino, mga kaboses. At dito po natin makita at dito po natin nakikita na ito nga po, si Pulong Duterte ay isa siyang ghost congressman ng 1st District ng Davao at ngayon siya na po ngayon ay the resident Chinese ambassador to the Philippines. Kaya nga po ang tawag po natin sa kanya ngayon ay hindi lang honorable, kundi Your Excellency, Your Eminence, resident Chinese ambassador to the Philippines, Pulong Duterte. Kung ganito po ang mga klaseng opisyal ang naihahalal po natin, aba, mahiya na po tayo. Maraming salamat, good afternoon, at mabuhay ang Pilipinas.